Nag-warning, mga kabunyog, mga kababayan. Nag-warning si dating Senador Sani Trillanes. Dapat daw madurog na ang mga Duterte nitong 2026. Dapat mapanagot. Hmm? Ano to? Medyo mahigpit na ano to ni dating Senador Sani Trillanes. Nababala. Kasi para kay dating Senador Sani Trillanes, kapag hindi pa yan, ano, kapag hindi pa na panagot ang mga Duterte ito, Antonio Trillanes IV, dapat mapanagot na ang mga Duterte ngayong 2026. Hmm? Ah, ano ito mga kabunyog, ang nakikita ni Trillanes, magiging ano ito, kapag hindi nadurog ngayong hindi na panagot ngayong 2026, matindi ang laban ni Sara sa 2028. Pwede pa rin siyang matalo pero mabigat. Mas madali na yung mas madali na yung madurog na ngayong 2026, ma-impeach na, tapos ma-convict, at hindi na makatakbo. Kasi ayon kay Trillanes, ang nakikita niya diyan, ito mga kabunyog, sabi ni Trillanes, kung si Sara Duterte ang presidente, ang Speaker of the House ay si Pulong. Malamang si Baste, DILG Secretary. Magro-rotate lang sila hanggang kay Kitty yan. Kumbaga, kapag hindi nadurog ngayong taon ang 2026 ang mga Duterte, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na yan hanggang 2028. Pag nanalo sa 2028 si Sara Duterte, mamamayagpag ang mga sabi ni bakit kayo kay Sara? Hindi kami takot kay Sara. Naaawa kami sa bansang Pilipinas kung anong gagawin ni Sara. Grabe. Mas malala pa yan kay Digong. Wawasakin ang Pilipinas. Kaya hindi kami sa takot kay Sara. Naaawa kami sa bayan, sa Pilipinas. Ngayon pa nga lang, ngayon na wala na si Duterte, nakita natin kung anong nangyayari sa bansa natin. Si Diskaya, kailan ba si Diskaya namayagpag na lumaki? Panahon ni Duterte. Yung mga confidential funds, yung mga itong mga insertions, panahon ni Duterte yan. Nagpatuloy lang sa panahon ni Marcos. Ngayon, kung si Sara ang maging presidente, wala. Naalala nyo, nung presidente si Digong, hindi ito dininay ni Pulong 51 billion ang budget niya. Sa distrito niya lang. 2019 to 2022. 3 years lang, ganun kalaki ang budget niya. Ganun kalaki ang budget ni Pulong. Ano pa lang yon? Ay lalo na pag presidente si Sara. Mga kabunyog, mga kababayan. At pag naging presidente si Sara, tuloy-tuloy na ang Duterte. Tuloy-tuloy na yan. Nandyan si Pulong, nandyan si Baste. Hanggang yan, tama si Trillanes, hanggang kay Kitty Duterte. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Talagang nakakatakot ang mangyayari sa Pilipinas pag si Sara naging presidente. Kaya, tsaka hindi lang yan. Sino ba ang mga kaalyado ng Duterte na mamamayagpag din pag nanalo si Sara? Sila Gloria Arroyo. Itong mga may kaso ngayon, itong mga kakasuhan ngayon ng mga senador, mamamayagpag yan. Sila Jinggoy, sila Joel Villanueva. Kaya mga kabunyog, mga kabayan, yan ang dito. Said ang pundo ng bayan. Tama ito. Sana makarating ito kay PBBM, kay Marcos. Actually kasi si Marcos dapat sana inilarga na yung impeachment nitong 2025. Hindi kasi tinutuduhan ni Marcos ng suporta yung impeachment ni PBBM. Dapat na yan.
ngayong 2026 last na yan. Pag hindi pa yan na-impeach ngayong 2026 at hindi na panagot, ano na, magiging mabigat na ang laban sa 2028. At pag nanalo yan sa 2028, kawawa ang bayan natin. At totoo lang, tama yung sinasabi na yan ni dating Senador Sani Trillanes. Actually, hindi nga lang yan eh. Kumbaga, yan sila Pulong, yan sila Baste. Ano? Pag presidente si Sara, speaker si Pulong, DILG secretary si Baste, mayroon pang mga apo si Pulong na mga nasa politika rin. Yung Congressman Omar, sino pa ba yun? Si ano? Sino ba yung pangalan ng ano? Digo ba yun? Sino yung si Rigo? Ayan, si Rigo. Yung Rigo na yon. Kumbaga napaka-ano sila, napakarami nila, ang political dynasty nila, marami. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kabayan, kawawa ang bansa natin. Ano ito, sa totoo lang, ngayon nga, nakikita natin na expose ng todo yung korupsyon. Pag panahon ni Sara, hindi matitigil yan. At saka yung China. O kita nyo naman ang mga Duterte, China yan. Babalik na naman tayo sa ano ng China. Kaya sana makarating ito sa administrasyon, itong warning ni Trillanes. Tama yan. Itong warning na ito ni Trillanes ay dapat hindi pwedeng hayaan na ito, grabe. Kaya actually naunawaan natin, sabi ni dating Senador Sani Trillanes, basta siya daw, ang focus niya, mapanagot ang Duterte. Yung ibang mga na yan, tulad daw ni Romualdez, tulad ng mga executive officials ni PBBM, bahala na daw ang iba dyan. Basta siya, naka-fixed ang focus niya sa Duterte, sabi ni Trillanes. Kasi gusto niya talagang pigilan na wag makabalik sa 2028 ang mga Duterte. Ayan mga kabunyog, mga kabayan. Kaya ano ito? Sabi ni Trillanes, may mga pumupuna kasi kay Trillanes, bakit na daw Duterte na lang lagi ang ano niya? Duterte na lang ang pinupukusan ni Trillanes. Pero ako dito, agree ako dito. Dapat pagtulong-tulungan natin 'to mga kabunyog, mga kababayan. Hindi dapat makabalik ang Duterte. Hindi na dapat makabalik. Naniniwala ako na dapat pagtulong-tulungan, magkaisa na wag makabalik ang Duterte. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.